Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Kabanata 71-80. Halika, matalo ng masaya. Pagkaalis ni Liu Mengzin, hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at tumingin kay Tang Moxon sa tabi niya. Zengsan, inimbitahan ako ng lalaking ito na dumalo sa auction na iyon, ano sa palagay mo? Hindi mo talaga ako gustong makipagkompetensya, tama? Kung saan, partikular na nagustuhan ni Hongdali ang pariralang, ano sa palagay mo, kapag kasama niya si Tang Moxon? Kailangan kong sabihin na sa kabila ng aking pagalit na paninindigan, hindi ko siya maaaring hindi magustuhan. Kinunot ni Tang Moxon ang kanyang cute na maliit na ilong, ang matandang ito ay gwapo at may matikas na ugali. Kahit na alam niyang kaaway siya at hindi kaibigan, kahanga-hanga pa rin siya. Mahirap magalit sa kanyang ngunit tiyak na may pagsasabuatan sa bagay na ito, sigurado ako. Kung ano ang gusto niyang gawin partikular na imbitahan ka sa auction, kailangan ko ulit. Well, bulong ni Hongdali. Sabi niya, ikaw ang nagkusa na imbitahan ako sa auction. Gusto mo bang makita akong nawalan ng kapalaran? Prodigal. 2 beses na bamulong si Tang Moxon, pagkatapos ay biglang lumiwanag ang kanyang mga mata at nagsabi, dali, sa pagkakataong ito, mawawalan na talaga ako ng kapalaran. Nagtataka na tanong ni Hongdali, bakit mo ako sinimulang suportahan sa pagkakataong ito? Hindi ba lagi mo akong kinasusuklaman dahil sa pagiging aliberga? Ganon na ba ako ka-ignorant? Nagpout si Tang Moxon at bumantong hininga, ang nakaraan ay nakaraan, at ang kasalukuyan ay ngayon. Ang mga panahon ay espesyal, kaya natural na hindi sila maaaring pareho. Isipin mo ito, ang kanyang pagsasabuatan ay hindi nagtagumpay ngayon, at ang kanyang pagtugis kay Sister Nianwei ay nabigo din. Kung ikaw ang nasa kanyang lugar, ano ang iisipin mo? Palitan mo ako. Mabagal na sinabi ni Hongdali, talagang hahanapin ko ang dahilan ng kabiguan sa buong bagay na ito. Kung mabaigo ang taong ito, iisipin niya na nakita ko ang kanyang plano, ngunit hindi ito ang kaso. Sa palagay ko ay hindi siya maniniwala dito, ang mga tao ay palaging itinutumbas ang alibughangin sa tanga, ngunit naniniwala ako na hindi niya ako pagdudahan, kaya't nais niyang subukan ako sa auction na ito. Hehe, nakangiting sabi ni Tang Moxon, kung ikaw ay isang matandang halimaw, hindi ba ako magiging matandang mangkukulam? Pagkatapos sabihin, ito. Ang kanyang mukha ay namula, hinawakan niya ang kanyang mga labi gamit ang kanyang daliri, at mabilis na binago ang paksa, gayunpaman, ang aking opinyon sa bagay na ito ay kapareho ng sa iyo. Ang pinakamahusay na paraan para sa iyo na pumunta sa oras na ito ay gumastos ng mas maraming pera hanggat maaari. Sa ganitong paraan, mawawalan siya ng interes sa paghahaman. Para sa isang taong tulad niya na nagsusumikap para sa pagiging perpekto sa lahat ng bagay, hindi siya magiging interesado kung ang kanyang kalaban ay masyadong mahina. Nagpapakatanga at nagpapakita ng kahinaan sa harap niya. Hindi lang sa harap niya, sumandal si Tang Moxon sa tenga ni Hongdali at bamulong, kasama rin dito ang mga nasa pamilya mo. Kung hindi kita papansinin, mas ligtas ka. Okay, huminga ng malalim si Hongdali, then I will listen to you this time hahaha. Sa wakas ay mag-away tayo, tara na. Matalo ng masaya. Iyan ay isang auction. Kahit gaano kalaki ang ipon ko, kailangan ko pa ring gumastos ng kahit ilang milyon, di ba? Pagkatapos ay tingnan natin kung gaano kalaki ang ating maliit na ari. Pauwiin muna si Tang Moxon, at pagkatapos ay uuwi din si Hongdali para matulog, hindi na ito muling binabanggit. Pagkabalik ni Hongdali sa kanyang silid, dumating ang driver sa study room sa unang palapag ng vilya at mahinang kumatok sa pinto. Di nagtagal, isang malalim na boses ang nagmula sa loob ng pinto, pumasok ka, naka-unlock ang pinto. Pumasok ang driver sa study, yumuko ng bahagya kay Hong Wigyu at sa dalawa pa, at bamulong, nakilala ko na ang master, madam. Si Hong Wigyu ay nagsasanay ng calligraphy gamit ang isang brush at sinabi nang hindi itinaas ang kanyang ulo, bueno, ito ay napakaraming taon na, kaya hindi mo kailangang maging magalang. Pumunta ka ba sa amin ngayon tungkol kay Dali? Kung may mangyari, sabihin sa akin ng mabuti. Okay. Oo, sir. Detalyadong ikinwento ng driver ang nangyari ngayong araw. Ipakita sa akin ang USB disk. Magpahinga ka muna. Okay, good night, sir. Magandang gabi. Pagkalabas ng driver, huminto si Hong Wigyu ng sigarilyo, huminga ng malalim, at nakangiting sinabi, honey, mukhang nakauwi na tayo. Malaki na talaga ang alibughang anak na ito. Oo, ang mga mata ni Lan Roxy ay napuno ng luha ng kaligayahan, at nakangiting sinabi niya, 18 taon na ang lumipas, at ang munting bastard na ito dati ay sobrang nalilito na wala siyang ginawang seryoso. Pareho kaming nagdodot sa kanya. Pagkatapos kong marinig ang sinabi ni Lawang ngayon, sa wakas ay napagtanto ko na ang aming munting alibughang anak ay napakaganda rin pala talaga. Hehe. Bueno, ito ay isang 3 araw na paghihiwalay. Dapat mong tingnan siya ng may paghanga. Tumawa si Hong Wigyu pagkaraan ng ilang sandali, huminga ulit siya ng sigarilyo at biglang nagtanong, si Liu Mengzin ay isang lalaki, mapagpasyahan at gwapo. Siya ay isang material at may legacy ng jolang ng 3 kaharian. Sayang naman at lalong nag-overlap ang dalawang negosyo natin, at tiyak na magkakaroon ng labanan sa hinaharap. Sayang naman. Kung hindi, kung magpalit siya ng pamilya, talagang sasanayin ko siyang mabuti.
Oo, ang buhay ay hindi kasing ganda ng nararapat. Wala na tayong magagawa tungkol dito. Nag-isip sandali si Lan Roxy at nagtanong, asawa, may balak ka bang gumanti sa iba? Hindi, mahinang sabi ni Hong Wigyo. Ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang problema ay ang magpanggap na hindi ito nangyari. Kapag ginawa ko iyon, natural niyang mauunawaan na napansin ni Dali ang kanyang maliliit na pakulo. Ang ganyang lalaki ay kailangang mag-ingat palagi. Ang ideya ay hindi isang magandang bagay. Sa ngayon, magpadala na lang ng ilang tao para protektahan siya ng palihim. Ang dapat nating gawin ay gawing walang pakialam at masaya ang ating maliit na natalo. Sa puntong ito, muling nanunuya si Hong Wigyo. Siyempre, gagamitin ko ang pangalan ko para maghanap ng mga pagkakataon para talunin siya, kung hindi, hindi ko estilo ang magdusa ng ganoong kabagot na pagkatalo. At si Liu Mingcheng, ang batang iyon, ay kailangan ding magbigay ng payo sa kanya at sabihin sa kanya na pigilan ang kanyang sarili. Ito ang paraan upang pumunta. Asawa ko, haha. Tumayo si Lan Roxy, naglakad patungo sa Hong Wigyo, hinawakan ang kanyang braso, at nakangiting sinabi, halika, kalimutan mo muna iyon sa ngayon, tingnan natin itong, Juan, na nilikha ng ating munting alibughang anak. Hindi ko naisip, ang lakas ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. Siyempre, matagal ko nang gustong makita, haha. Makalipas ang 1 minuto. Natamba sina Hong Wigyo at Lan Roxy na tumatawa pagkatapos marinig ang dalawang pambungad na pangungusap na iyon. Napabuntong hininga si Lan Roxy at nagmura, ang munting bastard na ito ay talagang kayang magpakatanga. Bakit siya lumikha ng alibughang alyansa? Nang maglaon, tumanggi na lang ang Tangs Pharmaceutical na ihinto ang pag-inom ng gamot, haha, mahirap talaga para sa kanya na malaman iyon. Oo, inakbayan ni Hong Wigyo ang mga balikat ni Lan Roxy at nakangiting sinabi, you little brat, don't tell me, this micro-movie is quite thoughtful. Ganito lang bago ipalabas ang buong pelikula. Pagdating ng oras, opisyal na itong ipapalabas. Fire! Kabanata 72 Shenhao. Kinabukasan, nakahiga si Hong Dali sa mesa ng klase, masayang nagbabasa ng nobela sa kanyang mobile phone. Sa pamamagitan ng paraan, ang pagiging isang masayang aliberga ay talagang isang kasiya siyang bagay. Ang isang mabuting mag-aaral ay kailangang mag-aral ng mabuti at makinig ng mabuti. Kung mabaigo ang paglalakbay sa oras at kailangan niyang tumakas sa buong araw upang magsanay at magpumiglas, ito ay mas mabuti para sa kanya. Maaari rin siyang pumunta dito upang tamasahin ang mga pagpapala. Sobrang cool. Ang pinaka nakakatuwang bagay ay ang guro ay hindi nang ahas na alagaan siya. Salamat sa Diyos na hindi siya nagdulot ng anumang malaking gulo. Lumuhad ka ng maayos. Hahaha, ang cool. Ang talatang ito ay kapanapanabik, kasiya siya, at nangingibabaw. Ito ang gusto kong epekto. Binasa ni Hong Dali ang aklat na ito na tinatawag na, Destroy the Gods, at tuwang-tuwa siya kaya lumipad siya. Nang walang sabi-sabi, nag-login siya sa kanyang Super VIP account sa dulong punto, nag-click sa page ng reward, at nagsimulang mangolekta ng mga reward sa loob ng 10 minuto. Anyway, hindi ako nagkukulang sa pera, kaya pwede kitang gantimpalaan kahit anong gusto mo. Makalipas ang kalahating oras, ganap na kumukulo ang buong finish line. Una, aksidenteng na-refresh ng isang mambabasa ang pahina, at pagkatapos ay nagulat siya sa mga pulang tip na pumuno sa screen. Nang pumasok siya sa grupo ng mga mambabasa, sumigaw siya, holy shit, may isang mayamang tao na nagbibigay ng mga gantimpala sa Diyos ng pagkasira. Lahat, magmadali at manood. Tapos, nakita ito ng pangalawang tao at sumigaw ng buong lakas sa isa pang grupo, damn it. Isang super tycoon ang humakbang pasulong at 5 minuto nang nangongolekta ng mga reward mula sa pinuno, at nagpapatuloy pa rin ito. Pagkatapos ay nakita ito ng pangatlong tao, ito ay naging, lahat, magmadali at manood, ang isang antas ng Diyos na tycoon ay nagsisikap na manalo sa alyansa. Ang paggastos ng pera ay tulad ng tubig na tumatakbo, ang bunker ay lumilipad. Lahat, bilasan at manood. Pagkaraan ng 10 minuto, ang lugar ng pagsusuri ng aklat na, Destroy the God. Reader 1, ang taong ito ay talagang isang tunay na mayaman. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong uri ng porma sayon sa lahat ng mga taon ng pagbabasa. Holy shit, ito ay nangyayari pa rin. Reader 2, Shenhao, pwede ba tayong maging magkaibigan? Please keep me warm. Reader 3, napakahusay ba ng pagkakasulat ng aklat na ito? Nakatanggap ako ng napakaraming gantimpala. Reader 4, ito ba ang amo ng minahan ng karbon? Ang ritmo. Reader 5, hayaan mo akong makita kung paano ang aklat na ito ba ay talagang kahanga-hanga. Makalipas ang 30 minuto, ang lugar ng pagsusuri sa aklat na, Pagsira sa Diyos. Reader 3, sobrang dami kong naisulat ang librong ito. No wonder may nagbigay sa akin ng reward. Reader 5, ito ay napakagandang libro at hindi ito nagpapaliwanag. Siguradong pagsisisihan ko ito kung hindi ko pa ito nabasa. 40 minuto, ika-8 palapag ng Chenhui Building, endpoint. Punong tanggapan. Secretary, Mr. Yang, ang Young Master ay nagbibigay ng mga reward sa God of Destruction. Dapat nating, Mr. Yang, pumunta ka sa malaking gumagastos. Siya ang hahawak sa bagay na ito.
Opisina ng Business Manager. Secretary, Director Zhang, ang Young Master ay kasalukuyang nagbibigay ng mga reward sa God of Destruction, Alliance Leader. Kailangan ba natin ng anumang kooperasyon? Si Zhang Wenyang, na pinabura ni Hong Dali dahil sa kanyang kakayahang gumastos ng pera, ay tumawa at nagsabi, kung gayon ay hindi na kailangang magtanong. Nanghiram ka ng 100,000 mula sa Departamento ng Pananalapi at kumuha ng hukbong dagat para gawin ito, at ginawa mo ito at iyon. Bilang karagdagan sa opisina ng manager ng negosyo, bamulong ang sekretarya, talagang alam mo kung paano gumastos ng 100,000 upang kumuha ng hukbong dagat, ngunit ang iyong utak ay nahuli sa pintuan. Ito ay, sabi nga, dapat gawin pa rin ang dapat gawin. Kaya makalipas ang 1 oras at kalahati, sa seksyon ng pagsusuri ng libro ng Pagsira sa mga Diyos. Sailor 1, ito ay isang magandang libro, mga kapatid, suportahan ito. Sailor 2, suportahan, suportahan. Sailor 3, ano ang nangyayari? Bakit napakaraming nambobola? Talagang hype ito. Hayaan akong pumunta at i-verify ito. Sailor no. 4, pupunta ako at tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng 2.5 oras, seksyon ng pagsusuri ng aklat na, nawasak, na, Diyos. Sailor 5, nasiyahan akong basahin ang aklat na ito, napakasaya. Bakit hindi ko ito nakita noon? Reader 6, talaga. Susuriin ko. Susuriin ko. Sailor 6, walang paliwanag sa ganap na magic book. Mandaragat. 7, damn it, everyone, tignan mo, kumilos na naman ang super tycoon na iyon, at ngayon umabot na sa 6.5 million ang fanbase niya, tapos pero 65,000 yuan na lang. Reader 7, you must be a rich man. No, I have to see how this book is. Bakit wala itong reputasyon noon? Para himukin ang napakagandang Shenhao na kumilos. Makalipas ang 4 na oras, ang seksyong pagsusuri ng aklat na, Destroy the God. Reader 8, kumbinsido ako, ang librong ito ay napakahusay, ito ang pinakamahusay na libro na nabasa ko kailanman. Ang mukha na ito ay namamaga. Kasabay nito, si Hong Dali, nakakagising lang mula sa kanyang pagkakatulog pagkatapos ng tanghalian, ay naginat, huminga, at bumulong-bulong, gumagaling na ako nitong mga araw na ito. Napaka-cool. Magbasa tayo ng iba pang mga libro. Makalipas ang 10 minuto, nagkaroon ng panibagong alon ng Pononibik sa dulo. Reader 1, oh shit, gumawa na naman ng aksyon si Shenhao, this time ay, immortality. Ang pinuno. Ang librong, Destroy the God, nakababasa niya lang ay isang magandang libro na nakabaon na. Lahat, bilasan mo at panoorin ito. Reader 2, nabasa ko ang, Destroy the God, nakakapanabik. Tingnan ang aklat na ito, immortality. Kung ito ay maaaring maging kasing saya ng pagsira sa mga Diyos, ang problema ng kakulangan sa libro ay malulutas. Makalipas ang 20 minuto, dumating ang hukbong pandagat. Ang hukbong pandagat, Shenhao, mangyaring protektahan ako. The Navy Army 2, parang nangyayari na naman ito. Ito ay isang mahusay na libro. Dapat nating sundin ang mga yapak ni Shenhao ng tiyak. Pupunta tayo kung saan man pumunta si Shenhao. Sinabi ni Shui Jun-san, oo, ang aklat na ito ay hindi mas masama kaysa sa pagsira sa Diyos. Matalas ang mata ni Shenhao at hinahanap ka. Ang mga libro ay lahat top-notch. Napaka-cool. Sailor 4, lahat, mangyaring sundan ako at iulat ito sa sandaling mahanap mo ito. Reader 3, magandang libro, ito ay talagang isang magandang libro. Kung hindi ginawa ni Shenhao, malamang na hindi ko ito mabibigyang pansin sa aking buhay. Reader 4, oo, sayang naman. Ang ganda talaga ng librong ito. Na-addict ako dito. Sailor no. 5, holy shit, tingnan mo, may higit sa 5 milyong tagahanga si Shenhao sa aklat na ito. Nakakamangha. Sailor Army 6, ano pa ang hinahanap mo? Tingnan mo ang Shenhao. Bookshelf. Kung ang 2 librong ito ay napakahusay, ang iba pang mga libro sa kanyang bookshelf ay hindi rin masama. Hong Dali sa silid-aralan, ang sarap tingnan. Hindi pa tayo lumalabas. Kalimutan mo na, matulog muna tayo. Mukhang kailangan pa nating gumaling ng ilang araw. Ang punong tanggapan sa dulo. Pawis na pawis ang sekretarya at tumayo sa harap ng General Manager, Mr. Yang, ayon sa statistics kanina, tumaas ang traffic sa website kaysa dati. Si Mr. Yang ay naiinip na nagtanong, magkano ito nadagdagan? Bakit ka nag-aalangan? Nag-improve? Oo, napalunok ang sekretarya, nadagdagan ito ng buong 20%, at patuloy pa rin itong lumalaki. Tinatayang tataas ang trapiko sa 220,000 kada araw ngayon. Damn it, Mr. Yang. Nang hindi sinasadya, binibigkas niya ang isang klasikong sumpa ng Chino, dapat ay nananaginip ako. 2 beses niyang sinampal ang sarili, na labis na nasaktan, at nagmamadaling sinabi, kung gayon, nasuri mo na ba kung saan ang trapiko? Ito ay. Nahihirapang sabi ng sekretarya, kinakalkula ang pagtaas ng trapiko pagkatapos tanggalin ang IP ng hukbong dagat. Ang trapiko ay nakatuon sa mga aklat na gustong basahin ng Young Master. At, lahat ng nakabasa nito ay nagsabi ng oo. Irekomenda ito ng tiyak.
Sinabi kaagad ni Mr. Yang, palitan ang mga aklat na iyon ng mahinang marka at kunin ang mga ito. Kabanata 73 ito ay hindi matatagalan. Happy Holidays mga kapatid. May nasabi ba akong mali? Hong Dali, nakakabagot, wala akong gagawin, humiga ulit siya saglit, kalimutan mo na, maglalaro na lang ako bilang leader. Ang dulong punto ay nagsimulang sumabog muli, tingnan mo, Diyos. How? Sinimulang salakayin muli ang pinuno. Na si Hong Dali na maging pinuno ng alyansa. Si Jijiruo sa gilid ay sumilip sa kanya, at pagkatapos ay mabilis na tumalikod. Pagkaraan ng ilang sandali, muli siyang tumingin, at sa wakas ay nagtanong ng maingat, Master Dali, ikaw, ano ang iyong ginagawa? Ako. Walang siglang sinabi ni Hong Dali, kakabasa ko lang ng nobela, pero wala na ang iba. Naiinip na ako. Bigyan mo ako ng reward. Ano ang mali? Hindi, wala lang, nagmamadaling tumalikod si Jijiruo na parang takot na munting kuneho. Pagkaraan ng ilang sandali, tumalikod siya at nagtanong sa mahinang boses, kung gayon. Maganda ba ang nobela? Hindi masamang ideya na pag-usapan ito kung wala kang gagawin. Walang tigil na tumango si Hong Dali, ang ganda. Anong libro yan? Pwede mo bang sabihin sa akin? Tanong ni Jijiruo. Okay, ang mga nasa dulo ng palabas tulad ng Destroy God at Immortal Life ay maganda lahat. Wala akong gagawin para tulungan silang maging pinuno. Biglang naging mas masigla si Hong Dali, Jiruo, gusto mo bang subukan ito? Ako. Hindi ko muna susubukan sa ngayon, nagmamadaling sabi ni Jijiruo, itatanong ko kay Lingyi at sa iba pa. Pangkat ng klase. Jijiruo, nagbabasa ng libro si Master Dali, The God of Destruction, at Immortality, sa dulo, sabi niya napakaganda nito. Lingyi, sinabi ko na si Master Dali ay nakahanap ng isang bagay na kawili-wili sa nakalipas na 2 araw, at pupunta ako at titingnan ito. Duzinzan, malalaman ko ito sa aking mga daliri. Ang ganda ng libro, pupunta rin ako. Makalipas ang kalahating oras. Ang pagtatapos ay muling nagudyok sa ikalawang tuktok ng mga gantimpala. Sa pagkakataong ito, mayroong higit sa 100 mga bagong vests na nagsisikap na maging pinuno ng alyansa. Reader 1, Dam, may 5 o 6 na mas makapangyarihang bayani, lahat ay nagsisikap na makuha ang pinuno ng alyansa para sa Diyos ng pagkasira. Reader 2, may 6 o 7 bayani na lumilitaw doon, lahat ay mabilis na nanunood. Shuijun 1, halika, mga kapatid. Sa silid-aralan, ang pangkat ng klase. Lingyi, hahaha, ito ay isang libro. Ito ay talagang kasiya siya. Ang ritmo ng pagtapak sa mga mukha ng mga tao ay napakasayang panuurin. Duzinzan, yan ang aklat na gusto ni Brother Dali. Ito ay dapat na isang magandang libro. Lang. How, isang grupo ng mga natalo. Yi, ikaw kuripot, laruin mo ang iyong mga itlog. Hoy Zinzan, magkano ang halaga ng iyong mga tagahanga? Duzinzan, 2 milyon lang, kasalukuyang nasa pangalawa, magkano ka? Lingyi. 5 minuto ang nakalipas. Duzinzan, sobrang niloko kita, niloko mo ang puwet ko nang walang sabi-sabi. Hindi makatiis ang binatang ito. Tingnan mo ako. Makalipas ang 10 minuto. Lingyi, Dam, nagkakahalaga ka ba ng higit sa 3 milyong tagahanga ngayon? Ang iyong kapatid na babae. Duzinzan, wow hahaha. Sa pangkat ng may akda ng mga pangunahing site ng libro. May akda 1, fuck everyone, narinig mo ang tungkol dito hindi? Mayroong higit sa 100 makapangyarihang bayani sa dulo, baliw sa pinuno ng alyansa. Author 2, Leader, ano ang big deal? Parang walang nakakita noon. May akda 1, talagang hindi mo pa ito nakikita sa pagkakataong ito. Nakita ko na ang kabuuang bilang ng mga tagahanga ay nagkakahalaga ng milyon-milyon sa isang araw. Sinasabing lahat sila ay nagbabasa ng isang aklat na tinatawag na Destroying God, Immortality, at marami pang iba. Lahat sila ay tila sikat na mga libro. Author 2, totoo o hindi? Ilang milyon. Kailangan kong pumunta at manood. May akda 3, hindi ba ito isang hype? May akda 1, hindi, kung sino ang gustong mag-hype up ng libro, bilasan mo at manood. Sa silid-aralan, si Hong Dali ay nakahiga sa mesa, tinitingnan ang seksyon ng pagsusuri ng libro ng nobela, at nagtanong ng kakaiba, ha? Sino itong mga collector ng gantimpala? Napakabangis. Bamulong si Jijiruo, Lingyi at ang mga vest ng iba, suklian ang pinuno nagsasaya lang kami. Hong Dali, damn it. Hindi ko na kaya, muntik na akong maabyutan ng fanbase ko. Jijiruo. Napabuntong hininga. Sinasabi ng mga tao na kapag ang mga Diyos ay lumaban, ang mga mortal ay nagdurusa. Ito ay hindi magandang bagay para sa kanila. Ang may akda ng labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga bayani ay tinatamasa ang pagpapala, hindi ba? Hindi ko maintindihan na napakabilis ng pagbabago ng mundo. Grupo ng may akda. Author 1, holy shit, nagbabrowse pa ako, ang galing talaga. Mahigit 100 ng tao na ang nagbabrowse ng mahigit kalahating oras. May akda 2, tingnan mo, nasasabik ako. Susubukan ko ang susunod na libro upang makita kung maaakit ko si Shenhao. May akda 3, nabasa ko lang ang mga benepisyo ng may akda sa kanilang website. Kahanga-hanga ito.
Kung idaragdag mo si Shen Hao dito. Hao, sa tingin ko sulit itong subukan. May akda isa, bueno, susubukan ko ito sa susunod na mga araw pagkatapos kong matapos ang aklat, at iulat ko sa iyo ang mga resulta. Author 4, sobrang slow nyo, nakascore lang ako ng 6. Libo-libong salita na ang na-upload, tapos ngayon nakapasa na sa review. Author 3, damn, sobrang bilis, hindi ko na matiis, pupunta rin ako. Endpoint, opisina ng General Manager. Ang sekretarya ay tumayo sa harap ng mesa ng General Manager na may malamig na pawis sa kanyang mukha at nagulat, Mr. Yang, higit sa 100 mayayamang mambabasa ang lumitaw ngayon sa istasyon, at sila ay galit na nag-swipe ng mga lider ng alyansa. Mr. Yang, napakabilis nito. Kilala mo ba kung sino ang mga taong ito? Secretary, kaklase daw sila ni Yang Master, ang problema. Ano ang mali sa trapiko sa site? Bakit ka nag-alinlangan? Daan. Mabilis pa rin ang pagtaas ng trapiko. Tumaas na ito ng 40%. At saka, napalunok ang sekretarya, at ang mga istatistika mula sa Departamento ng Data ngayon ay nagpapakita na mayroong higit sa 200 mga may akda sa loob lamang ng 2 oras. Nagbukas ako ng isang bagong libro, at ang Departamento ng Data ay nagsusumikap na suriin ito, at ito ay halos mapuspos. Sumandal si Mr. Yang sa swivel chair na parang pagod na pagod, at huminga ng mahabang hininga. Tahimik ang silid sa loob ng kalahating minuto, at sa wakas ay namamaos si Mr. Yang. Sumigaw, pumunta ka at tanungin ang lalaking iyon na si Sun Wenyang kung paano tayo magsusunog ng pera sa susunod, go. Ang opisina ng manager ng negosyo. Secretary, Sun. Mr. Sun, Mr. Yang asked you, how to burn. Burn money. Sa oras na ito, binago na niya ang kanyang honorific title. Sun Wenyang, well, huwag kang mabalisa ngayon. Maghintay lang at hilingin sa departamento ng pananalapi na ihanda ang pera. Hindi ngayon ang magandang panahon para magsunog ng pera. Nang makitang lalabas na ang sekretarya, bigla siyang pinigilan ni Sun Wenyang, tandaan na maging mas handa, simula sa 1 milyon. 1 milyon. Pawis na pawis ang sekretarya. 2.4 million lang ang total sold at the end, at 1 million lang ang nasunog niya. Sun Wenyang, bakit ba napaka-ink blank mo? Maghanda ka na lang kapag hiniling kong maghanda ka. Kumbaga, mas kaunti lang. Maghanda ka ng 1.5 million. Tinakpan ng sekretarya ang kanyang dibdib at lumabas, ito. Napakalaki hands-on, paano ko sasabihin sa Finance Department? Sayang at hindi alam ni Hong Dali ang tungkol dito, kung hindi, kailangan niyang sumigaw, nabalitaan ko na marunong kang magsunog ng pera, kaya ikaw lang ang ginamit ko. Bakit hindi mo sayangin ang napakaraming enerhiya at hayaan akong sunugin ito? 1.5 milyon. Paano lalago ang maliit na ari na tinatawag mo sa akin? Shanch Headquarters Building sa gitna ng Tianjin City, sa 16 na palapag. Mr. Hong, ang West 4th Ring Road ay bumili ng ilang piraso ng lupa nitong mga nakaraang araw, na may kabuuang halaga na 270 milyon. Mangyaring tingnan ito, Mr. Hong. Ang kalihim ay malumanay na naglagay ng 5 hanggang 6 na pahinang dokumento sa opisina ni Hong Wigyu. Sa mesa, pagkatapos ay manatili. Oh, medyo mabilis lang. Tingnan ko. Kinuha ang dokumento, binasa ito ng mabuti ni Hong Wigyu, well, ito ay talagang hindi malayo sa Tube Rose, ngunit ang lugar ay hindi masyadong malaki. Sa kabuuan na 2.7 bilyon, ito ay lubos na katanggap-tanggap. Ibinaba ang dokumento, tumayo si Hong Wigyu at lumapit sa mapa ng Tube Rose. Iniunat niya ang kanyang daliri at gumuhit ng ilang linya, sayang ang layo nito. Itago muna natin ito. Pag-usapan natin ito. Well, nga pala, ano ang balak ng mga residenteng malapit sa Yuleisiang? Medyo optimistic ang sitwasyon ngayon, nakangiting sabi ng sekretarya, kung tutuusin. Ang mga residente malapit sa Yuleisiang ay nagsasagawa na ngayon ng inisyatiba upang magtanong tungkol sa paglilipat ng mga lumang gusali. Building, ito ay isang magandang bagay. Karamihan sa mga gusali doon ay halos 10 taong gulang, at ang mga ito ay mga ordinaryong mababang gusali pa rin, at ang pamamahala ng ari-arian ng komunidad ay napakakaraniwan din. Haha, mabuti naman. Hinawakan ni Hong Wigyu ang kanyang baba. Bueno, tandaan na bigyan sila ng ilang mga benepisyo. Sabihin natin sa kanila na ang bayad sa ari-arian pagkatapos ng relokasyon ay kakalkulahin sa 2 sentimo kada metro kwadrado kada buwan upang matiyak na ligtas at malinis ang komunidad. Okay, Mr. Hong, sang-ayon ng sekretarya. Nga pala, kumusta ang mga talakayan sa paligid ng Fengyuan Lake sa labas ng bundok Tianjin? Nag-click muli si Hong Wigyu sa mapa, mukhang maganda dito. Isang high-end na villa area ang bubuuan sa hinaharap, at dapat itong maging napakapopular. Doon, halos kumpleto na ang negosasyon. May 12 malalaki at maliliit na bundok, at ang kabuuan ay 86 na milyon. Maaring pirmahan ang kontrata sa mga susunod na araw. Sandaling nag-isip ang kalihim at maingat na iminungkahi, Mr. Hong, sa palagay ko ay kung narito tayo. Mas mainam na magtayo ng golf course doon. Sa ganitong paraan maaari ring may ugnay ang mga villa, libangan at iba pa. Golf course.
2 beses na nag-isip si Hong Wigyo at mariing umiling, kalimutan mo na, ang bagay na iyon ay masyadong nakakasira sa kapaligiran. Lalo na ang mga mapagkukunan ng sariwang tubig, ito ay kapakipakinabang sa maikling panahon, ngunit hindi ito isang magandang bagay sa katagalan. Huwag na nating isipin iyon. Tapos na ang school. Nagunat si Hong Dali sa wakas ay oras na para matapos ang paaralan at pumunta sa auction. Pagkatapos mag-impake ng kanyang mga gamit, dahan-daang lumabas ng silid-aralan si Hong Dali dala ang kanyang bag. Paglabas niya sa pintuan ng silid-aralan, ang boses ni Gigi Ruo ay dumating, Young Master Dali, pwede mo ba akong hintayin? Sa maghapon, naramdaman ng babaeng ito na nag-aalala siya. Huminto si Hong Dali at curious na nagtanong, Jiruo, anong problema? May inaalala ka ba ngayon? Pakiramdam ko palagi kang kakaiba nitong mga nakaraang araw. Hindi nakakagulat na sinabi ito ni Hong Dali. Tila sobrang depressed si Gigi Ruo nitong mga nakaraang araw, at palagi siyang absent-minded sa kanyang mga kaklase. Lumapit si Gigi Ruo kay Hong Dali at bamulong, Master Dali, oo, pwede mo ba akong bigyan ng pabor? What's wrong? What happened to make you feel so wrong? Namumula ang mga mata mo. Sinong bubuli sa'yo? Oo. Medyo maganda ang impresyon ni Gigi Ruo at Hong Dali. Ang maliit na batang babae ay napaka-stable at mahusay na pag-uugali. Siya ay lubos na minamahal ng kanyang mga guro at kaklase. Ako. Nag-alinlangan sandali si Gigi Ruo, at pagkatapos ay nagsabi, Young Master Dali, oo, maaari mo ba akong pahiram ng pera? Ang negosyo ng aking pamilya ay may problema, at ang buhok ng aking ama ay naging kulay abo kamakailan. Anong ibig kong sabihin? Inilagay ni Hong Dali ang card sa kamay ni Gigi Ruo nang hindi nagtanong, ang password ay 60, maaari mo itong kunin. Magkano ang pera doon, hindi ko na maalala. Pero sa tansya ko dapat 2 hanggang 3 milyon kung hindi pa sapat, sabihin mo lang at o-order ako sa bahay. Tama na. Labis na naantig si Gigi Ruo na muntik na siyang umiyak, nasira ang financial chain ng pamilya ko, makinig ka sa akin. Sabi ni Itay, parang wala pang 2 milyon ang difference. Tiyak na sapat na ang pera. Pagkasabi nito, nagmamadaling sinabi ni Gigi Ruo. Bakit ang bait mo? Kinaweya ni Dali ang kanyang ilong at ikanaway ang kanyang kamay, nag-iwan lamang ng isang napakagandang figure para kay Gigi Ruo, kaunting pag-aaksaya lang ng pera, walang problema. Umuwi ka muna, kailangan kong gumawa ng pelikula ngayong gabi. Master Dali. 2 linya ng luha ang gum alloy sa gilid ng kanyang mga mata. Yumuko ng malalim si Gigi Ruo kay Hong Dali at sinabi sa sarili, tapos na ang krisis na ito, tiyak na babayaran kita ng higit pa. Pagkatapos, paglabas ng paaralan at sumakay sa kotse, sinugod ni Hong Dali si Ling Xiaoyi at sinabi, Xiaoyi, mangyaring tulungan akong humingi ng pera sa aking pamilya mamaya. Naubusan na ako ng pera. Tumango si Ling Xiaoyi, okay, young master. Ubos na ang pera. Si Tang Moxon, na nakaupo sa tabi, ay nagsabi na nagulat, mukhang may ilang milyon ka sa iyong card, tama ba? Bakit ka nauubusan ng pera? Hindi naman kasi naubos lahat ng pera, di ba? Ikinalat ni Hong Dali ang kanyang mga kamay, sinabi ni Gigi Ruo na may problema sa negosyo ng kanyang pamilya at kulang siya ng ilang milyon. Hiniram ko lang ito sa kanya. Walang IOU o anuman. Nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon, diretso lang na hiramin. Oo, kakaibang sabi ni Hong Dali, hindi ko man lang alam na may isa sa card. Magkano ito? At saka, bilang isang aliberga, paano niya magagawa ang isang bagay tulad ng paghiling sa isang tao na mag-issue ng IOU? Sa puntong ito, biglang humagalpak ng tawa si Tang Moxon at iniunat ang kanyang kamay. Kinurot niya ang pisngi ni Hong Dali gamit ang kanyang maliliit na kamay at tumingin sa paligid, hindi ko masasabi na ikaw ay medyo naiinip at matuwid. Ang orihinal na gwapong mukha ay kinurot sa iba't ibang hugis, at si Hong Dali ay sumigaw, hayaan mo, bitawan mo. Siya nga pala, mayroon ka bang pakiramdam ng pagiging isang kasintahan? Dapat mo akong bigyan ng pagpapahalaga sa sarili bilang isang lalaki, tama? Okay. Ngumiti si Tang Moxon at bumitaw, nga pala, Dali, handa ka na bang gumastos ngayong gabi? Hindi ordinaryong tao ang Liu Mengzin na iyon. Kung hindi ka kumilos ng maayos, mahirap itago ito sa kanya. Si Hong Dali ay seryoso pa rin kay Liu Mengzin. May pera, status, family background, IQ, at kagwapuhan. Kahit anong tingin mo dito, maswerteng lalaking ito na akma sa template ng bida. Masyadong tamad si Hong Dali na makipagkumpetensya sa lalaking ito sa ring. Ang pagiging masayahin at walang malasakit na alibughang buhay ang kanyang hangarin. Kaya tiyak na sinabi ni Hong Dali, syempre napag-isipan ko na, wala akong oras para pansinin siya, kaya sinabihan ko siyang maglaro ng itlog. Tara, kain muna tayo, at pagkatapos ay kailangan nating dumalo sa auction sa gabi. Siya nga pala, charity auction ito. Mapupunta ba sa charity ang lahat ng perang bibilhin mo? Syempre, kung hindi, bakit ito tatawaging isang charity auction? Tumango si Tang Moxon at sinabing, kaya gumawa ka ng mabuti sa paggastos ng pera sa pagkakataong ito. Kung hindi, bakit sa palagay mo ginawa ko ito? Sobra kitang sinusuportahan. Well,
Okay, naiintindihan ko. Nagkibit-balikat si Hong Dali, sabihin mo lang sa akin kung ano ang gusto mo at bibilhin ko ito para sa iyo. Ayoko. Desididong umiling si Tang Moxon. Ayoko ng mga ganyang mamahaling bagay. Palagi akong hindi komportable na suotin ang mga ito. Dapat bumili ka na lang ng gusto mo at titingnan ko lang. Well, tingnan natin. Tumingin si Hong Dali sa bintana at sinabing, well, kain muna tayo. Alas 7 ng gabi, Mingjing Building. Nang dumating ang marangyang motorcade ni Hong Dali sa plaza sa harap ng Mingjing Building, ang pasukan sa Mingjing Building ay naalis na sa mga walang katuturang tao. Napuno ng iba't ibang sasakyan ang buong parking lot. Ang mga low-end ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 200,000 yuan, habang ang mga high-end ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga security guard ay nagpatrolya ng pabalik-balik gamit ang mga electric baton, at mahigpit ang seguridad. Kung may nakita silang mga kaina-hinalang tao na walang kinalaman sa kanila, agad silang lalapit para magtanong. Ang mga taong hindi alam ang nasa loob na kwento ay iisipin na ito ay isang malaking pagbaril na darating upang siyasatin. Sa sandaling huminto ang motorcade ni Hong Dali, agad na inihagis ng mga dalubhasang tauhan ang carpet sa kanyang harapan, at pagkatapos ay tumayo ang magagandang reception ladies na naka-high-slit Cheongsam. Kakababa lang nina Hong Dali at Tang Moxon sa sasakyan. Agad na yumuko sa 90-degree na anggulo ang mga tinatanggap na babae at sabay-sabay na sumigaw ng welcome. Kahit saan sila tumingin, kumislap ang isang kislap ng mataba na liwanag. Sa sobrang takot ni Hong Dali ay nanginig siya, sa pag-aakalang siya ay hindi sinasadyang naglakbay sa isang lugar. Isang high-end na club sa lungsod na tinatawag na Dongguan. Sa sandaling dumaan ang line-up ng welcoming ladies, 12-12 ng mga reporter mula sa media ang sumunod. Ang mga flashbulb ay kumikinang na parang kulog at kidlat, dahilan para mahilo si Hong Dali at hindi makatayo. May balak ka bang pumatay? Ang iba ay natatakot na ang flashlight ay mas mababa kapag siya ay nataman, ngunit si Hong Dali ay galit na ang kanyang mga balahibo ay halos tumayo, hindi ako. Huwag mo akong barilin. Kung ako ay bumaril muli, tatawagan kitang maniwala ka o hindi. Alam mo ba kung bakit sobrang pula ng mga bulaklak? Bulaklak. Ang Geo the Dog Legs ay agresibo na nagbukas ng daan, halos hindi nagbabanta gamit ang isang laryo. Nang makitang malapit ng magalit ang isa't isa, mabilis na pinatay ng isang grupo ng mga reporter ang kanilang mga kamera, kung hindi man, kung ang mga kamera ay masira, ang gabi ay magiging walang kabuluhan. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumahimik si Hong Dali, bamulong si Hong Dali, anong klaseng matatalo ang magdudulot ng ganoong malaking away? Sinusubukan ba akong lokohin ng matandang si Liu Mengzin? Habang nagsasalita siya, biglang bumulala si Tang Moxon sa tabi niya at hinayla ang braso ni Hong Dali. 2 beses niyang itinuro ang isang bagong luxury sports car na dumating sa hindi kalayuan, at tuwang-tuwang sinabi, kilala ko ang kotse na iyon. Iyan ang kotse ng big star na si Tai Yajing. Oh, walang siglang sabi ni Hong Dali, isang bituin bueno, tingnan mo kung gaano ka nasa sabik. Ako, si Sister Nianwei, ay isa ring malaking bituin. Bakit hindi kita nakikitang nasa sabik? Dati kong idolo si Miss Tai Yajing, tuwang-tuwang sabi ni Tang Moxon, nagustuhan ko siya noong panahong iyon. Napakaganda niya. Kumanta rin siya ng magagandang kanta, at napabilang siya sa ilang pelikula, na mahusay sa takilya. Okay, walang pakialam na nagkibit-balikat si Hong Dali, mukhang narito siya para lumahok. Sa charity gala na ito, bakit hindi ka pumunta at magpa-autograph? Lagda. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon, kung hindi mo sasabihin sa akin, kakalimutan ko ito. Pagkatapos ay aakyat ako at hihingin ang kanyang autograph. Talaga. Bulong ni Hong Dali, bakit hindi kita napansing ganito noon? Lahat ng tao ay may hinahangaan nila noong bata pa sila, sabi ni Tang Moxon, meron din ako, di ba? Ako. Ibinuka ni Hong Dali ang kanyang bibig, okay, ako rin. Pagkatapos ng mahabang panahon sa mundong ito, nakita na ni Hong Dali ang malaking merkado at walang pakialam sa mga ganitong eksena. Ganito ang taong ito, may sariling pananaw sa kahit anong kapaligiran. Nakikita ni Hong Dali ang 2-3 metrong taas na pulang jade lion sa kanyang tahanan araw-araw, kaya hindi siya magtataka kapag nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Hindi pinansin ng mga reporter sa pinangyarihan, dumiretso silang dalawa sa taas kasama ang isang driver at 9 na bastos. Alam ng reception staff na si Hong Dali ay sobrang binata sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kilos ni Hong Dali. Paano sila maglakas loob na pigilan siya o anyayahan man lang? Walang lakas ng loob na banggitin ang isang salita sa post, pinamunuan niya ang lahat ng diretso sa elevator na direktang patungo sa venue ng hapunan sa 26th floor. Hindi nagtagal pagkarating nila sa ika-26 na palapag, dahan-daang bumukas ang mga pinto ng elevator, at nakita nila ang hindi bababa sa 20 lalaki at babae na may mga camera, recorder, at mikropono na nakapalibot sa kanila. Nang makita nilang lahat ang nandoon, hindi nila napigil ang magpa-picture. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay upang takpan ang mga mata nila ni Tang Moxon. Matapos makumplito ang click na tunog, sa wakas ay binuksan niya ang kanyang mga mata.
Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, inutusan niya ang lalaking dogleg sa tabi niya, halika. Buong lakas na sumugod sa kanya ang lalaking dogleg. Lumapit ang isang reporter na nakatayo sa harapan namin at nagtanong, ano ang kinukunan namin? Alam mo ba kung sino kami at bakit mo kami kinukunan? Noon lang napagtanto ng reporter na maling tao ang kinunan niya. Ito ang ating young master at young lady, naiintindihan mo ba? Tanong ng lalaking dogleg. Hindi ko alam. Napailing ang reporter sa pagkalito. Sino ang nagsasabing siya ang young master sa ganoong kalakas na boses? Nawala ng saysay ang buhay ko. Inunat ng lalaki ang kamay at tinulak ang reporter. How dare you beat a reporter? Okay lang ba yun? Ang iba ay naghahanda na gumawa ng mga headline pagkatapos ng isa pang sampal sa mukha. Ilang iba pang dogleg ang nakakuha na ng posisyon. Pinangunahan ni Hong Dali si Tang Moxon at pumasok na nakataas ang kanilang mga ulo at nakataas ang kanilang mga dibdib. Hindi nakalimutan ni Hong Dali na putik ang kanyang mga daliri. Magaling, bibigyan kita ng reward na 20,000 yuan. Ang lalaking nagtulak sa lalaki sa away ay nagmamadaling nagpasalamat sa amo sa kanyang kabaitan, salamat, young master, sa gantimpala. Ang gantimpala ay 20,000 yuan para sa isang tip, at ang mga reporter ay natulala. Alam ni Hong Dali na ang paghampa sa isang steak gamit ang isang stick ay magbibigay sa kanya ng isang matamis na petsa, kaya siya ay sumangot at sinabi habang siya ay naglalakad, Xiao Yi, sabihin sa kanila na ang bawat taong magtanggal ng larawan ay gagantimpalaan ng 5,000. Pagkatapos ang lahat ng mga reporter ay agad natanggalin ang lahat ng mga larawan ng lahat, na walang nag-iiwan ng sinuman. Tama ito, ganito dapat ang hitsura ng isang dakilang alibughang. Pumunta si Hong Dali dito ngayon na may layuning sabihin sa kabilang partido na maliitin ang kaaway. Natural, kung mas mayabang at alibughang siya, mas maganda ang epekto nito. Naunawaan na ng malalaking talunan ang mga ideya ni Hong Dali bago sila pumunta rito, kaya natural na sinubukan nilang makipagtulungan. Pagdating nila sa reception door sa ika-26 na palapag, hiniling ng etiquette na babae na nagbabantay sa pinto kay Hong Dali na ipakita sa kanya ang imbitasyon. Direktang sumagot si Hong Dali, hindi. Nababalot ng malamig na pawis ang etiquette lady. Tiningnan niya ang mga mabangis na mukhang talunan at intuitively na sinabi sa kanya na kung ang sinumang maglakas loob na magsabi ng, hindi, ay hihilahin pababa, una X at pagkatapos O, una O at pagkatapos X, X at pagkatapos O at pagkatapos X. Sa wakas, para sa kapakanan ng kanyang sariling buhay, iniyuko niya ang kanyang ulo ng tiyak, pasensya na, sir, ano ang ginagawa ko? Hindi ko pa nakikita. Well, tama iyan. Pinitik muli ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, 5,000. Pagkatapos ay naglabas ang lalaki ng isang balumbon ng mga banknote, binilang ang mga ito, at pagkatapos ay isinuot sa kamay ng receptionist. Surprise fee. Sa tulala ng mga mata ng magiliw na ginang, lahat ay lumayo. Kaya lang, tuluyang nakapasok ang grupo sa reception hall sa 26th floor nang walang anumang panganib. Sa totoo lang, si Hong Dali ay isa ring nakakita ng malalaking kaganapan, ngunit ang reception hall na ito ay nagbigay pa rin sa kanya ng marangyang pakiramdam. Sumasaklaw sa isang lugar na ilang libong metro kwadrado, ang basilica-style na round curve na bubong ay nilagyan ng iba't ibang magagandang mural at 18 malalaking kristal na chandelier. Ang bawat lampara ay may 6 na layer, ay nasa hugis ng isang baligtad na pyramid, at may studded na may makapal na konektado maliliit na lamp. Nagliliwanag at napakaganda. Ang pinakamagandang bagay ay ang marmol na sahig na wax ng hindi mabilang na beses. Hindi sinasadyang ibinaba ni Hong Dali ang kanyang ulo at sinulyapan ito, na nagpapahayag ng kanyang kasiyahan, well, ito ay puti. Sa oras na ito, maraming mga bisita ang dumating sa bulwagan. Nagtitipon sila sa maliliit na grupo para makipag-chat sa isa't isa, o nag-iisa sila sa balkonahe kung saan matatanaw ang night view para pag-usapan ang pakikipagtulungan sa negosyo, o sumasayaw sila sa dance floor sa magandang dance music para makahanap ng kapareha. Marahil ay hindi bababa sa 3 o 400 tao ang kabuuan, kabilang ang bilang ng mga manliligaw na gusto mo, at ang bilang ng mga waiter at kasambahay na dumadaan ay mas lalong naging masigla. Sa ilalim ng lihim na patnubay ni Tang Moxon, nalaman ni Hong Dali na ang mga bisitang dumalo ay kinabibilangan ng mga political celebrity, business tycoon, entertainment star, at kahit ilang asterisk bosses na kumokontrol sa isang malaking saklaw ng impluensya. Lihim na tinansya ni Hong Dali na ang ilang daang taong ito ay malamang na kontrolado ang higit sa 40% ng kapangyarihan sa Tianjin City. Nakakatakot sila at karapat-dapat sa matataas na uri. Sino ang maaaring magkaroon ng napakaraming enerhiya? Palihim na ungol ni Hong Dali. Bago dumating, hindi binanggit ni Liu Mengzin ang organizer, sinabi lang na ito ay isang pribadong pagtanggap, ngunit ngayon ay tila higit pa rito. Sa oras na ito, ang pinaka-nakasisilaw na bituin sa buong lugar ay walang alinlangan na si Tai Yajing. Ang kanyang makapal na gininto ang kulot na mahabang buhok ay casual na nakasabit sa kanyang mga balikat, at bawat hibla ay kaakit-akit. Ang makapal na pilik mata, kaakit-akit na mga mata, sexy at matambok na labi, ay nagpapakita ng lahat ng uri ng alindog sa lahat ng oras.
Nakasuot ng pink at purple na ultra-short shawl coat, lalo niyang pinatingkad ang kanyang napakahusay na figure. Ipinare sa isang matingkad na dilaw na pelas na palda na hanggang tuhod at isang pares ng itim na mataas na bota, kahit na si Hong Dali ay umamin, hindi nakakagulat na si Tang Moxon ay nagustuhan siya ng gusto sa unang lugar. Ipinagmamalaki nga ng babaeng bida na ito ang kanyang sarili. Ito si Miss Tai Yajing, Dali, gusto kong magpa-autograph, okay. Nang makita ang malaking bituin sa kanyang isipan, si Tang Moxon ay labis na nasasabik at hinayla si Hong Dali upang tumakbo roon. Hindi na kailangang maging sobrang excited, sa katunayan, hindi nakakagulat na hindi malamig ang Hong Dali. Hindi talaga siya pamilyar sa mga bituin sa mundong ito. Kung nakatayo doon si Liu Dahua, malamang natatakbo siya ng mas mabilis kaysa kay Tang Moxon. Sa oras na ito, si Tai Yajing mismo ay medyo nabigla. Wala siyang panahon para bigyang pansin ang maliit na kahilingan ni Tang Moxon. Bukod dito, si Tang Moxon ay hindi nagdala ng panulat at papel ngayon, at walang kahit isang lugar na pumirma. Huminto si Hong Dali at sinabing, maghintay muna tayo. Walang magandang bunga kung pupunta ka doon ngayon. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang hapagkainan sa tabi niya, nanlaki ang kanyang mga mata, at nakangiting sinabi, oy, maraming masasarap na pagkain dyan, kain muna tayo. Hindi talaga magandang ideya na kumain sa ganoong okasyon. Sobrang nakakahiya. Lumingaling si Tang Moxon, namumula ang kanyang mukha, at lihim niyang hinawakan si Hong Dali at sinabing, baliw ka. Kung kakain ka rito, pagtatawanan ka ng iba. Ngayon ay magpapanggap akong aliberga, at ipapakita ko ang aking tunay na kulay. Anong kinakatakutan mo? Bamulong si Hong Dali, kung talagang masarap, bibigyan kita ng reward. Nang hina ang buong katawan ni Tang Moxon, ngunit sa wakas ay sumuko. Bakit hindi lang basta-basta pumunta silang dalawa dito ngayon? Pagdating nila sa hapagkainan, kinuha ni Hong Dali si Tang Moxon at umupo ng maayos. Ang siyam na paa ng aso sa paligid niya ay napaka-discerning at naghanda ng iba't ibang kagamitan sa pagkain at kagamitan para sa kanya. Naglabas pa si Ling Xiaoyi ng puting panyo at isinilid ito sa panyo ni Hong Dali. Ang makapangyarihang neckline ay ginagawang ganap na bulag ng eksena ang mga mata ng lahat sa paligid. Kung may iilan pang mga tao na nakaupo sa tabi nito, ito ay magiging isang karaniwang eksena na, huling hapunan. Ang charity dinner na ito ay parang business meeting. Maaaring talagang interesado ang mga tao sa pagkain. Ang lahat ay abala sa paghahanap ng mga bagong kapareha, pagkilala sa isang taong mahalaga, at pakikipag-usap sa mga interesadong estranghero upang tumulong sa karera ng isa't isa. O para lang habulin ang magagandang babae. Ngunit ang engranding kilos ni Hong Dali ay mabilis na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Nang magsisimula na si Hong Dali, biglang umabot sa tenga ni Hong Dali ang isang masayang tawa, hoy, hindi ba ito ang kapatid kong si Dali? Bakit, hindi siya nagwawaldas ng pera sa tube rose kani-kanina lamang, ngunit narito siya. Parang pamilyar ang boses na ito. Lumingon si Hong Dali at nakita niyang kapatid niya si Hong Anbao. Kung pag-uusapan, normal lang para kay Hong Anbao na lumitaw dito, ngunit natural na hindi maganda ang pagtingin ni Hong Dali sa lalaking ito. Ngumuso siya, bakit, hindi ako makakapunta dito? Sabi niya habang kumukuha ng adobo ng gobaw. Habang kumakain, isang babaeng paa ng aso ang nagdala sa kanya ng isang maliit na pastry na mukhang napakasarap. Ipinahayag ni Hong Dali na siya ay lubos na nasisiyahan, well, not bad, 5,000. Masayang umalis ang babaeng paa ng aso. Ha, alibuga ka pa rin. Matapos makita ang mga kilos ni Hong Dali, napayuko si Hong Anbao sa ketetawa, tinuro si Hong Dali at malakas na sinabi, sa wakas naiintindihan ko na, ngayon lang ako nagtaka kung bakit ka pumunta, ngayon ay parang pumunta ka dito para gumastos ng pera. Speaking of the auction, magkano ang plano mong gastusin? Nagpapanggap lang ako na ipapakita ko sa yuta, tanga X. Bago pa makapagsalita si Hong Dali, nagalit si Tang Moxon, ano ang kinalaman nito sa iyo kung gaano karaming pera ang dapat nating gastusin? Okay, it's none of my business, itatanong ko lang. Ngumisi si Hong Anbao, Dali, umasa ka na sa mga babae para sa proteksyon. Nako, nakakaawa talaga. Lihim na bamulong si Hong Dali, ngunit sa panlabas na anyo ay mukhang nagulat siya, hindi, bakit hindi mo ako hilingin na kausapin ka? Nandito ka ba para sa auction? Sandali lang. Medyo nababalisa ka ngayon at hindi ka pa kumakain. Bakit hindi mo ako kasamang kumain? Hindi ko kayang mawala ang taong iyon, tanong ni Hong Dali. Si Hong Anbao ay napaatras ng 2 hakbang, halika rito para sa hapunan, nako, nakakahiya talaga sa pamilya natin. Iba naman kung saan ka kumakain. Napangiti si Hong Dali, ang kapaligiran dito ay matikas at buhay na buhay, hindi masama. Kumakain ako dito at pinapanood kang sumayaw. Kung nag-e-enjoy kang panoorin ito, hindi ba mas maganda na bigyan siya ng reward o kung anuman? Sa lalong madaling panahon. Sinabi niya ang mga salitang ito, naging berde ang mukha ni Hong Anbao at pinagpawisan siya ng malamig. Kanina lang, aanyayahan niya si Tai Yajing na sumayaw at ipakita ang kanyang husay sa pagsayaw na pinag-ensayo niya ng gusto sa loob ng maraming araw. Ngayong sinabi ito ni Hong Dali, paano siya mangangahas na magtapos muli?
Pagdating ng panahon, si Hong Dali talaga ang sumisigaw ng 50,000 rewards for dancing well, tapos hindi na niya magagawang kumilos bilang tao. Ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang Hong Dali ay talagang hindi kaya ng ganoong bagay. Nang magkatitigan silang dalawa, isang misla na boses ang dumating, Master Anbao, bakit hindi mo ako pinapansin? Ito ay, lumingon si Hong Dali at mukhang masaya. Kung nagkataon, ito ang idolo ni Tang Moxon, si Miss Tai Yajing. Nako, wala lang, alibughang kapatid ko, Hong Dali. Ngumiti si Hong Anbao, Dali, ito si Miss Tai Yajing, sa palagay ko hindi na kailangan ng pagpapakilala. Nang marinig na ang lalaking nasa harapan niya ay isang kilalang alibughang anak sa Tianjin City, biglang ngumiti si Tai Yajing, matagal ko na siyang hinahangaan. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa pangalan ni Master Dali. Noong nakita ko siya ngayon, talagang karapat-dapat siya. Nang sabihin niya ito, ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilingon sa pagitan ni Hong Dali at sa hapagkainan, tumatawa habang nagsasalita, puno ng pang-aalipusta na hindi man lang niya itinago. Ngumuso si Hong Dali. Halatang may affair ang dalawang ito. Sarcastic sila nung nagkita sila, at parang medyo nakakatakot at hindi siya sineryoso. Sinabi ni Yu Dao na sa oras na ito, kailan maghihintay ang pamilya Bubay. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, magaling ang kapatid na ito, gagantimpalaan kita ng tip na 20,000 yuan. 20,000 tip. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, si Tang Moxon ay tumawa ng malakas, habang si Tai Yajing ay halos tumaas ang kanyang kilay at galit na sinabi, ikaw, sa tingin mo ako ay sino ang gusto ng iyong tip? Namumula ang mukha ni Hong Anbao, at hinampos niya ang mesa, huwag masyadong lumayo. Miss Tai Yajing, masasabi mo ba yan? Nagkibit balikat si Hong Dali, kung hindi mo sasabihin, huwag mong sabihin. Xiaoyi, gagantimpalaan kita ng perang ito. He said and started eating again, okay lang. Kakain muna ako. Don't say anything. I'm really hungry. Hindi pa siya nakakain ng marami bago siya dumating, at ngayon ay talagang gutom na siya. Anbao, umalis na tayo. Wala tayong dapat pag-usapan sa alibughang anak na ito. Nang makitang kumakain si Hong Dali doon, niyugyug ni Tai Yajing ang braso ni Hong Anbao, napakabastos, hindi komportable na panuurin. Nagkaroon ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Hindi maganda ang relasyon, natural na naiintindihan ni Tai Yajing. Oh! Matapos marinig ito, lumingon si Hong Dali, tumingin kay Hong Anbao, at pagkatapos ay maingat na tumingin pataas at pababa kay Tai Yajing, na nakahawak sa kanyang braso, sumangot, at pagkatapos ay tumalikod ng may pag-aalinlangan, nakatingin pa rin ako sa mga siko. Matapos marinig ito, biglang tumalon sa galit si Hong Anbao, na nanunuya, sinasabi mo ba na wala tayong magandang siko? Tawa na ng tawa sina Tang Moxon at Jiu the Doglegs na halos mawalan na sila ng hininga. Itong Hong Anbao talagang kooperatiba. Pumulot ng isang piraso ng karne at inilagay ito sa kanyang bibig, tamad na sinabi ni Hong Dali, kakayanin ng aking mga siko ang aking tiyan, ngunit kapag nakita kita, iniisip ko ang dagat. Iniisip ang dagat. Curious na tanong ni Tang Moxon sa gilid, Dali, bakit mo ginagawa iyon? Iniisip ang dagat. Hong. Sabi ni Dali habang kinakain ang kanyang siko, ayos lang, nasusuka ako kapag naiisip ko ang dagat. Hong Dali, maghintay hanggang sa pulong ng pamilya, magiging maganda ka. Galit na galit si Hong Anbao kaya gusto niyang sakalin si Hong Dali hanggang mamatay, binuhat si Tai Yajing at umalis, hahayaan kitang maging talamak sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay may natural na mag-aalaga sa iyo. Ikaw. Tingnan mo, tumingin si Hong Dali kay Tang Moxon, pinaplano mo pa ring humingi sa kanya ng autograph. Halatang hindi sulit. Well, ayoko din. Malinaw na nasa panig ni Hong Anbao si Tai Yajing. Ang mga tao ay mukhang mayroon silang higit sa isang paa. Ngayon kahit na siya ang kumuha ng inisyatibo na hilingin kay Tang Moxon ang kanyang pirma, si Tang Moxon ay hindi magtataka ang batang babae na ito ay may napakatibay na paninindigan. Speaking of which, bagamat walang nagmamalasakit sa mga pagkain sa private reception na ito, hindi maikakailang masarap talaga ang mga ito. Hindi nagtagal ay napuno na si Hong Dali. Tamad siyang humanap ng maliit na sulok kung saan walang tao at sumando sa likod ng sofa para tunawin ang pagkain. Siyam na malalaking paa ng aso ang nakaayos sa magkabilang gilid. Umupo si Tang Moxon sa isang tabi at pinanood ang mga taong sumasayaw sa dance floor ng may ngiti. Ang eksena ay mainit at nakakatawa, na may estilo ng isang alibughang. Habang siya ay nagpapahinga, biglang narinig ni Hong Dali ang ingay ng 2 taong nag-uusap sa di kalayuan. Isang tao ang nagsabi, Mr. Huang, mangyaring tingnan kung maaari kang magdagdag ng higit pa. Ang aming kumpanya ay talagang nagkakaproblema sa daloy ng pera nito kamakailan. Ling. Kapag nakolekta na ang bayad para sa aking mga paninda, babayaran ko ang natitirang pera. Ang lalaking nagngangalang G. Huang ay nagsabi sa medyo naiinip na boses, sinusunod ko rin ang mga patakaran, tulad ng alam mo. Oo, nagkaroon ng mahigpit na pagsisiyasat kamakailan. Wala akong natanggap na pera. Paano ko may advertise ang iyong produkto? Sa madaling salita, kung ang iyong kumpanya ay nalugi, kanino ako kukuha ng pera? Ang unang tao ay nagsabi, hindi, Huang.
Talagang hindi. Nabenta na lahat ng paninda ko, pero hindi pa nakukuha ang pera. Isang buwan o dalawa na lang. Dapat tulungan mo akong humanap ng paraan. Sabi nung dalawa. Dito, sa wakas ay naunawaan na ni Hong Dali. Sa 2 taong ito, ang una ay nagbebenta ng mga kalakal sa merkado, ngunit hindi makakolekta ng pera, nasira ang kadena ng kapital, at walang sapat na pera para sa advertising. Kung hindi siya makapag-advertise, ang mga produktong ginawa sa kanyang pabrika ay hindi madaling ibenta. Ito ay isang mabisyo na ikot. No wonder sobrang balisa siya. Ngunit si G. Huang ay maingat sa mga patakaran at natatakot na ang kanyang kumpanya ay malugi, kaya hindi siya nang ahas na sumang-ayon ng madali. Kung hindi niya makolekta ang mga bayarin sa advertising, at ang kanyang responsibilidad ay magiging napakalaki, at natatakot siya na hindi niya ito masakop. Habang iniisip ko ito, narinig kong muling sinabi ni Mr. Huang, Mr. G, hindi naman sa ayaw kong pagbigyan ka. Sa totoo lang, napakaraming taon na tayong nagtutulungan, at hindi ka kailanman nagkamali, at ang iyong reputasyon ay palaging maganda. Ngunit wala akong magagawa. Mahirap nang mag-loan sa bangko ngayon. At, hindi mo makokolekta ang bayad. Gusto kong pumayag pero sobra ang pressure. Kapag nalaman ko, kukumpiskahin ko ang pera at i-advertise ito, at isusumbong ako. Bumantong hininga siya at sinabing, sa kasong ito, hindi ko pipilitin ang iba na pahirapan ang mga bagay-bagay. Mr. Huang, nakalikom lang ako ng 3 milyon, kaya mo bang maging accommodating at huwag mong i-withdraw ang mga advertisement na inilagay ko? Gagamitin ko ang ibang pera. Mag-isip ng paraan para mahikayat silang kolektahin ang pera sa lalong madaling panahon. Sa tingin mo, gagana ito? Sinabi ni G. Huang, 3 million, okay. Then you can sign the contract in Taiwan tomorrow and I will try my best to extend it for you. Month. Tandaan, dapat bayaran mo lahat ng follow-up money sa half-month period na ito. Otherwise, as you know, once na inalis na ang advertisement sa prime time, maraming gustong mag-advertise ulit. Mahirap na. Alam ko, alam ko. Napabuntong hininga si Mr. G at sinabing, gagawin ko ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nilang mag-usap, nagkatinginan sina Hong Dali at Tang Moxon. Sabi niya, G ang apelyido ko. 3 milyon lang ang nalikom ko. Tatay kaya ni Gigi Ruo ang tiyuhin na ito. 80%. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, gusto mo ba ng pabor? Tang Moxon ngunit umiling siya at sinabing, hindi ito madaling tumulong. Ang kailangan niya ngayon ay panatilihin ang pagpapatuloy ng pag-advertise. Kapag naputol ang pera, tinanggal ang advertising, at may ibang tao na ang kumuha ng posisyon, kahit na may pera ka, wala ka nang magagawa. Oo. Tumango si Hong Dali, nag-isip sandali, at biglang nagsabi, Xiaoyi, pumunta ka at hilingin sa tiyuhin na lumapit. Kung tutusin, siya ang ama ng kanyang kaklase. Siya ay isang pag-aaksaya ng pera pa rin. Ito ay isang bulaklak, bakit hindi na lang muna magtanong tungkol sa sitwasyon? Maya-maya, lumapit ang lalaki. Tumingin si Hong Dali at nakita niya na siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang mid-40s. Nakasuot siya ng simpleng suit at kurbata, na nagbigay sa kanya ng magandang unang impresyon. Kaya lang, halatang hindi siya nakakapagpahinga ng maayos kanina, medyo blue ang bilog ng mata niya, at puti rin ang temples niya sa magkabilang gilid. Makikitang sabik na sabik siya sa bagay na ito. Tito, anong tawag mo sa akin? Nakangiting sabi ni Hong Dali, narinig ko lahat ng sinabi mo kay Mr. Huang ngayon lang. Nako, huwag mo nang banggitin. Sinabi ni G. G, ang pangalan ko ay G Chanyo, at ako ay mula sa Wiley Drinks Co. Limited. Ang presidente ng kumpanya. Sa puntong ito, muli siyang napabuntong hininga. Halatang mababa ang mood niya sa mga oras na ito. Malakas na inumin. Nagulat na sabi ni Hong Dali, iyan ay isang malaking tatak. Iniinom ko ito sa lahat ng oras. So ano? Sinabi ni G Chanyo na may mapait na ngiti, ang mga kalakal ay pinigilan. Kung hindi ko mailabas ang pera, hindi ko mailalabas ang pera. Gumastos ng pera sa advertising, ngunit umuulan buong gabi, sayang. Habang nagsasalita si G Chanyu tungkol dito, biglang bumulalas ang isang batang babae, Master Dali, bakit ka nandito? Lumingon si Hong Dali at nakita niyang maganda at nakakaawa ang babae, hindi si Gigi Ruo kundi sino rin. Agad siyang ngumiti at sinabing, wala ka rin dito, anong kakaiba? Tumakbo si Gigi Ruo sa gilid ni G Chanyu at nagtanong sa mahinang boses, Tay, kumusta ang usapan? Pagkatapos nito, mabilis niyang ipinakilala si Hong Dali, Master Dali, ito ang tatay ko, ako, ang sinasabi ko sa iyo ay. Haha, narinig ko lahat. Tanong ni Hong Dali, gusto mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol dito? Sa totoo lang, curious talaga ako. Mukhang malaki ang kumpanya mo, kaya bakit napakalungkot? Mapait na ngumiti si Ji Chanyo at umiling, at sinabing dahan-dahan, kung pag-uusapan, ito talaga ang sinasabi, ang mall ay parang isang larangan ng digmaan. Orihinal, ang dami ng benta ng mga inuming ginawa ng aking power drinks ay napakaganda. Noong panahong iyon, tumataas ang performance taon-taon, na maaaring ituring bilang isang simoy ng tagsibol. Gayunpaman, hindi nagtagal ang magagandang panahon.
Nang unti-unting umuunlad ang aking kumpanya, isang bagong produkto ang biglang lumitaw sa merkado. Menu drink. Ang menu drink na ito ay napakalaki mula nang lumitaw ito sa merkado, na may napakalaking advertising, na naging sanhi ng maraming mga kumpanya ng inumin na nagsara. Sa katunayan, ito ay normal. Sa mga shopping mall, ito ay isang buhay at kamatayang pakikibaka. Ito ay mabangis. Kung ito ay magiging sikat, ang iba pang mga inumin ay natural na hindi mabebenta. Sa orihinal, ang aking power drink ay medyo malaki ang epekto sa industriya. Sa puntong ito, muling bumantong hininga si Ji Tianyo. Sinabi, nagkataon na umuulan buong gabi, at ang menu drink ay biglang nakatanggap ng malaking pamumuhunan, 10-10 milyon. Ang sukat ay tumaas ng husto, at ang ad ay umabot sa alas 8 sa prime time ng ilang mga istasyon ng TV. Ang dami ng mga benta ay tumataas. Ngunit sa aking kaso, dahil ang mga kalakal ay hindi may benta, ang mga pondo ay hindi maaaring bawiin, at halos walang pera. Para sa isang catering company na tulad namin, ang advertising ay napakahalaga. Kapag itinigil ang advertising, maaapektuhan ang mga consumer. Malapit mo na itong makalimutan, at lalong magiging mahirap na mabawi ang mga pondo. Sa isang mabagsik na ikot, ang pagkabangkarote ay hindi malalayo. Ang sinabi niya ay madaling maunawaan, at malinaw na narinig ito ni Hong Dali. Ito ang kaso sa industriya ng catering. Ang kompetisyon ay malupit at ito ay buhay o kamatayan. Lalo na ang advertising ay hindi maaaring ihinto. Kapag ito ay tumigil, ang pagkakalantad ay hindi magiging sapat, at ang mga mamimili ay malapit nang makalimutan na ang naturang kumpanya ay umiiral. Noong siya ay nasa Earth, maraming kilala si Hong Dali sa mga tagagawa. Ang mga benta ay orihinal na napakahusay, ngunit bilang isang resulta, ang advertising ay nabigong makasabay. Sa loob ng kalahating taon, ganap silang nawala sa paningin ng mga mamimili, at pagkatapos ay nabangkarote sila o nalunod sa alon ng mga bagong kumpanya. Pakikibaka. Ito marahil ang kasalukuyang sitwasyon ng makapangyarihang inumin ni Ji Tianyo. Hindi nakakagulat na hindi dumalo si Gigi Ruo sa mga kamakailang reunion ng klase. Sa pag-iisip ng isang taong may ganoong kalaking problema sa bahay, wala siya sa mood na maubusan upang maglaro ng walang puso. Huminga ng malalim si Hong Dali at biglang lumingon kay Xiaoyi at sinabing, Xiaoyi, tulungan mo akong tingnan ang background ni Menyo. Okay. Agad namang tumalikod si Xiaoyi at pumunta sa isang tahimik na sulok para tumawag sa telepono. Tito G, huwag kang mag-alala, sabay tayong mag-isip ng solusyon. Ngayong walang sapat na impormasyon, maaari lamang muna siyang aliwin ni Hong Dali. Hindi nagtagal, bumalik si Xiaoyi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay medyo nakakapanabak, at siya ay medyo natulala, Young Master, ang mabangis na inuming baka na ito ay. Ay, ano ito? Tanong ni Hong Dali. Ito ang ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Hong Anbao. Hindi nakalimutan ni Ling Xiaoyi na paalalahanan si Hong Dali, ngayon lang yan ang Young Master. At saka, ang 25 milyon na pondong natanggap niya noon ay naibenta sa iyo, Young Master. Ang mga real estate na iyon ay ipinagpalit dito. Banal na tae. Hong. Halos mapatalon si Dali nang marinig niya ito, bakit sabik na sabik siyang ibenta ang bahay. Iyan ang nangyari. Ang taong ito ay talagang walang awa. Walang magawang kibot balikat, tingnan mo, sinabi ko lang na aliberga ka noong panahong iyon. Depende ito sa kung ano ang gagawin mo sa oras na ito. Anong magagawa ko? Humalaklak si Hong Dali at sinabing, bilang alibughang, kailangan mong bumili ng soy milk. 2 mangkok, 1 mangkok at 1 mangkok. Kung bibili ang kumpanya ng dalawa, papatayin ng isang kumpanya ang isa pa. Ngayon ay halata na hindi ito mabibili ng alinmang kumpanya, kaya't maaari lamang patayin ng isa ang isa. Bumantong hininga si Tang Moxon. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang pahayag na ito. Pagkasabi nito, tumingin si Hong Dali kay Ji Tianyo, Tio Ji, huwag kang mag-alala. Bagamat ang Hong Anbao na ito ay mula sa parehong pamilya tulad ng sa akin, ang kanyang relasyon sa akin ay hindi gaanong pala kaibigan. Gusto niya yata akong mamatay sa lalong madaling panahon. Kaya tayo ay nasa iisang panig, kaya tayo ay maglaro ng malaki, hehe. Curious na tanong ni Tang Moxon. Paano naman yun? Tumingin si Hong Dali kay Ji Tianyo, Tito G, magkano ang hiniram ni Jiruo sa akin noon? Sinabi ni Ji Tianyo, kabuuan ng 3.85 milyon. Nag-click si Hong Dali. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, burahin mo ang 0, 3 milyon na. Maglalagay pa ako ng 3 milyon para bumili ng shares, at bibigyan mo ako ng 10% ng shares ng kumpanya mo. Magkampi tayo, paano na? Tinampol ni Tang Moxon ang kanyang noo, hindi ko pa ito nakita. Napaka 0 point. Si Ji Tianyo ay hindi isang matagal na tao para palakihin ang kumpanya. Agad niyang ginawa ang desisyon nang walang sinasabi, okay. Humalaklak si Hong Dali at sinabing, ayan, gawin muna natin ito. Agad na nagtagpo ang kanilang mga ulo. Matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali, si Tang Moxon ang unang bumagsak sa lupa habang tumatawa, Dali, itong paraan mo ay parang, hehe, hahaha, napatawa ako ng gusto. Lahat. Tumawa din ang paligid ko. Gumawa ng isang bola ng pagtawa.
At the same time, sa kabilang side ng reception. Hinawakan ni Tai Yajing ang braso ni Hong Anbao at mahinang sinabi, Anbao, sinabi mo lang na gusto mo akong maging boyfriend. Totoo ka ba o mali? Totoo ba? Ngumiti si Hong Anbao at hinawakan ang dibdib ni Tai Yajing. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang lumipat ang kanyang mga mata sa pares ng sexy at mabilog na mahabang binti, at nakangiting sinabi niya, ang haba pa rin ng mga binti mo, pero hindi ko alam kung may ibang lalaking nakahawak sa kanila mula noon. Nako, anong kahihiyan, mahinang sabi ni Tai Yajing, bukod sa iyo, maaari ko bang hayaang hawakan ng iba ang buhok ko sa ulo? Itigil ang pag-iiba ng usapan at sabihin sa akin, totoo ba o hindi noong sinabi mong gusto mo akong maging boyfriend? Hong Anbao hahalafing, contentedly, dahil hindi mo ako niloko, walang masama kung tanggapin kita. Bueno, ito ang aking mahal, tiyak na nagsimulang kumilos si Tai Yajing nang may kalokohan. Pagkatapos nilang mag-chat saglit, nagtanong si Tai Yajing, Anbao, ang iyong inuming menu ay lumalakas na ngayon. May bago ka bang plano? Humarap si Hong Anbao sa tenga ni Tai Yajing at bamulong, kapaki-pakinabang pa rin iyan. Tanong. Kapag muli kong pinalawak ang sukat sa pagkakataong ito, magkakaroon na tayo ng karapatang magsalita sa family meeting ng pamilya Hong natin. Hehe, 18 taong gulang na siya ngayong taon, at siya na ang magsasalita. Mukhang maganda. Palihim na hinalikan ni Tai Yajing si Hong Anbao, at pagkatapos ay nagtanong ng may pagtataka, kung pag-uusapan, bakit ang sama ng loob mo sa kanya. Isa lang siyang walang kakayahan na aliberga. Napangiti si Hong Anbao at hinawakan ang hita ni Tai Yajing. Sinabi niya sa malalim na boses, huwag kang masyadong makulit. Kung hindi mo dapat itanong, huwag mo na lang itanong. Matapos masayang pag-usapan ni Hong Dali at ng iba pa ang future development strategy, dinala ni Ji Chanyu ang kanyang anak na si Ji Jiruo at umuwi kaagad para ayusin. Kung si Hong Dali, isang sobrang alibughang anak, bilang kanyang tagapagtaguyod, ang hinaharap na buhay ay hindi magiging napakahirap. Makalipas ang mga 10 minuto, biglang nagmula sa labas ng pinto ang mga bulalas, at pagkatapos ay ang flash ng camera ay gumawa ng isang matalim na, click, 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 na tunog. Ang round of craziness na ito ang pinakamataas sa buong private reception. Tumagal ng 3 minuto bago bumukas ang pinto. Dalawang babaeng nakangiting pumasok sa venue, kasunod ang mahigit 12 security guard. Napalingon si Hong Dali. Mukhang si Li Nianwei at ang manager niyang si Zhang Kai ang nandoon. Hindi ko inaasahan na narito rin ang kapatid kong si Nianwei, ngumuso si Hong Dali, ang boss sa likod ng pribadong pagtanggap na ito ay medyo masigla. Ngayon, si Li Nianwei ay nakasuot ng itim na damit na hanggang sahig, napaka-eleganteng tingnan. Namumukod tangi sa karamihan. Ang kanyang mahaba at matubig na buhok ay nakatabing lamang sa kanyang mga balikat, at nakasuot siya ng isang pares ng itim na buckle na high-heeled na sapatos, na simple ngunit hindi simple. Habang tinitingnan mo ang paligid, mayroong lahat ng uri ng anteng-anteng. Para siyang araw sa langit, na halos hindi maimulat ng mga tao ang kanilang mga mata. Dahil sa titig, malakas ang pintig ng puso ng lahat at nakaramdam sila ng hiya. Ang pinaka-nakakagulat sa kanya ngayon ay ang kanyang leeg. Ang isang manipis na platinum na kwintas ay ginawa ang balat sa leeg na parang puti at pinong gaya ng seda, at ang palawit ng kwintas, na ikinagulat ng lahat, ay naging isang simpleng barya na yuan. Ms. Nianwei, mayroon ka bang espesyal na kahulugan sa paggamit nitong yuan na barya bilang isang palawit ngayon? Maraming reporter ang nagtaas ng kanilang mikropono at nagtanong, mukhang ordinaryong yuan coin ito. Pwede ba? Yung ibinigay sa iyo ng young master? Oo. Sinabi ni Li Nianwei na may malambot na ngiti sa kanyang mukha, kasing dalisay ng patak ng tubig, isa lamang itong ordinaryong yuan na barya sa aking puso. Ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Napaiyak ang lahat. Mula sa sandaling lumitaw si Li Nianwei sa eksena, ganap niyang natabunan ang lahat ng kinang ni Tai Yajing. Si Tai Yajing, na nakatayo sa malayo habang hawak ang braso ni Hong Anbao, ay tumingin sa direksyon ng pinto. Ang kanyang tono ay puno ng walang katapusang inggit, paninibugho at puot, ako ay isang pinananatiling bagong dating, bakit mo ako hinihila? Pumasok si Li Nianwei, at ang mga tao sa paligid niya ay automatikong naghiwa-hiwalay sa dalawang hanay at nagpalakpakan ng masigla. Nang lumakad siya palapit kay Tai Yajing, bahagyang tumanggo siya at nakangiting sinabi, nakilala ko si Senior. Matagal ko nang narinig ang pangalan ng Senior. Noong nakita ko siya ngayon, talagang karapat-dapat siya. Mangyaring bigyan mo ako ng iyong payo sa hinaharap. Nang makilala ni Tai Yajing si Hong, binago niya ang mga linyang sinabi niya noong napakalakas niya at muling sinabi ang mga ito. Magkaiba nga lang ang mga ekspresyon ng mukha ng dalawang tao nang sabihin nila ang mga salitang ito. Bagamat mayroon siyang 1,000 pag-aatubili sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, siya ay nasa industriya mula ngayon, si Tai Yajing ay hindi nang ahas na basagin ang kanyang mukha sa harap ng napakaraming mga reporter, kaya't ang tanging nasabi niya ay nag-aatubili, how dare you, no matter how dare, everyone will fight against each other from now on. Basta alagaan mo ako. Salamat, Senior, nakangiting sabi ni Li Nianwei. Ano ang hinihila mo? Hindi ako magiging canary sa hinaharap. Ang pag-iingat ng alibughang anak na si Hong Dali ay masisira ang buhay ko.
Si Tai Yajing ay wala ng limelight noon, nag-isip siya ng masama sa kanyang puso. Naisip ko lang at diretsyong sinabi, pero hindi pa ako gaanong matapang. Sa oras na ito, lumapit si Hong Dali na may ngiti at niyakap ang braso ni Li Nianwei. Ang una niyang sinabi ay, Sister Nianwei, nandito ka rin ba? Napakaganda mo ngayon. Bibigyan kita ng reward na 50,000 yuan. Bibigyan ka rin ni Sister Kay ng reward. Salamat, Master Nianwei. Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, hindi man lang nahiya si Li Nianwei, ngunit kalmado siyang sumang-ayon at nakangiting sinabi, gaano nakatagal mula nang dumating ang iyang master. Nabalitaan ko rin na may private reception at charity auction dito. Gusto kong sumali sa kasiyahan at subukan ang aking makakaya, haha. Madali itong sinabi ni Li Nianwei, ngunit sa katunayan hindi ito ganoon ka-simple. Sa private reception ngayon, dumating ang big star na si Tai Yajing, dumating si Hong Anbao, dumating si Mr. Huang mula sa TV station, at dumating din si Liu Mengzin. Mukhang hindi naman masama ang background ng organizer. Hindi madaling maakit ang napakaraming tao. Mahirap sabihin ang tungkol kay Hong Dali, ngunit si Liu Mengzin ay may napakataas na pagpapahalaga sa sarili, kaya malamang na hindi siya maimbitahan ng mga ordinaryong tao. Ang dalawa sa kanila ay nakikipag-chat dito, at si Tai Yajing, na nakikinig dito, ay nakaramdam ng hindi komportable sa kanyang mga tenga, at nakaramdam ng pagkaasim sa kanyang puso, bakit mo ako bibigyan ng 20,000 at bibigyan mo siya ng 50,000? Napakalaki ng agwat, hindi ba? Sa kabutihang palad, hindi alam ni Hong Dali kung ano ang iniisip niya, kung hindi, tiyak na sasabihin niya sa kanya na sobra na ang 20,000, at ang 200 ay dapat na halos pareho. Sa eksena sa oras na ito, mag-asawa sina Hong Anbao at Tai Yajing. Malakas ang lineup ni Hong Dali, kasama ang dalawang dilag, sina Tang Moxon at Li Nianwei, na sinamahan ng siyam na malalaking talunan at isang driver. Nakakaloka ang eksena. Kung titignan mo pa lang ang poster na ito, maiisip mo gamit ang iyong mga paa na si Hong Dali ay halatang sobrang aliberga, isang malaking playboy, kaya pinaglalaroan niya ang mga plano ni Hong Dali. Oo nga, isang mahinang baritonong boses ang tumunog mula sa harapan kung saan ang magkabilang panig ay nagkakasundo sa isa't isa, I wonder who is making such big fight. Sure enough, Master Dali ay dumating na. Oh, Miss Nianwei is here also. This is really unexpected. Sorpresa. Liu Mengzin, nakilala ko si Miss Nianwei. Yung isa. Sinong makapagsasabing natural na ito ang gwapo at hindi mapigil ang si Liu Mengzin? Dumating na si Mr. Liu. Nang matapos siyang magsalita ay may sumigaw na naman sa paligid. Kung hindi, ang lalaking ito ay hindi magugustuhan ni Hong Dali. Kasalanan ang maging masyadong gwapo. Matapos pakinggan ang mga salita ni Liu Mengzin, lumingon si Li Nianwei at bahagyang tumango, na bahagyang nakalayo. Sinabi ni Hong Dali na may mapaglarong ngiti, dumating na pala ang ating young master na si Liu. Sabi ko rin, bakit ang tagal mong hindi dumating? Halika, halika, kailangan kitang ipakilala. Sabi ni Hong Dali, hinawakan ang kamay ni Liu Mengzin. Gamit ang kanyang manggas, sinabi niya kay Hong Anbao, ito ang aking kapatid, si Hong Anbao, isang business wizard. Ang menu drinks ang kanyang kumpanya. Oh my, ang advertisement na ito ay nasa buong mundo, ito ay talagang kamangha-mangha. Bagamat pagalit ang kanyang paninindigan, kaya niya it feels quite satisfying to hear someone praise me in front of so many people. Mabilis na iniunat ni Hong Anbao ang kanyang kamay, na may pinakamataimtim na ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, hello, hello. Matapos hawakan ni Liu Mengzin ang kanyang kamay, muling nagpakilala si Hong Dali, ito si Liu Mengzin, Nakalimutan ko na ang kumpanyang iyon ng laro. Tungkol saan ito? Medyo malakas pa rin ito, mas mabuti kaysa sa isang talunan na tulad ko. Bahagyang tumango si Liu Mengzin at sinabing, hello, ako ang presidente ng Mengzin Network Company. Mula ngayon, mangyaring bigyan ako ng payo. Nagkamayan silang dalawa at natapos na. Halos mapahagalpak ng tawa sina Hong Dali, Tang Moxon at iba pa. Si Liu Mengzin ay isang henyo sa negosyo, at palaging mataas ang tingin ni Hong Anbao sa kanyang sarili. Ang isa sa kanila ay mula sa pamilyang Hong at ang isa ay mula sa pamilyang Liu. Walang magandang resulta kung magkikita sila. Si Hong Anbao ay maaaring hindi maglakas loob na kumilos laban kay Liu Mengzin, ngunit si Liu Mengzin ay maaaring magpasya kahit para sa kanyang alibughang anak, at tiyak na hindi siya magbubulag-bulagan kay Hong Anbao. Ang isang simpleng hakbang upang itaboy ang isang lobo at isang tigre ay malamang na magbibigay sa Hong Anbao ng sakit ng ulo sa ilang sandali. Ang pinakamagandang bahagi ay ang dalawa sa kanila ay ipinagkanulo ni Hong Dali sa oras na ito nang hindi nila alam. Sa partikular, ang mga mata ni Tai Yajing ay hindi umaalis sa kanyang gwapong mukha ng higit sa 2 segundo mula nang pumasok siya sa eksena. Sa gayong bomba na maaaring sumabog anumang oras, magiging magandang palabas ito sa pagkakataong ito. Gumugulong-gulong ako sa buong sahig, humihingi ng mga boto sa Sanjiang, at humihingi ng mga rekomendasyon. Mga kapatid, ang ating boto sa Sanjiang ay sobrang natalo kaya naabutan tayo ng halos 200 boto sa magdamag.
Sa tingin namin, ang aming 30,000 mahusay na bayani ay gumawa ng mahusay na pag-unlad at naging marahas sa lahat ng paraan, at ngayon ay umakyat na kami sa ika-6 na posisyon sa listahan ng rekomendasyon, ngunit ang labanan sa Sanjang Niang ay talagang nabigo, ito ay hindi matatagalan. Siguro maraming kapatid ang hindi marunong bumoto kay Sanjang, kaya pag-usapan natin ito. Paano mangolekta ng Sanjang ticket? Ang mga VIP user ay pumasok sa pahina ng Sanjang. May 4 na malalaking pulang character na click to receive sa kanang itaas. Maaari kang makatanggap ng isang Sanjang ticket araw-araw. Ang oras ay nahahati sa 2 PM, ibig sabihin, maaari kang makatanggap ng isa ngayong umaga. Maaari ka pa ring makakuha ng isa pagkatapos ng 2 PM. Mga Diyos at bayani, libre itong Sanjang ticket, tulungan mo ako. Tiyak na, tulad ng inaasahan ni Hong Dali, hindi naman tanga si Hong Anbao, at hindi nagtagal upang matuklasan niya ang munting panlilinlang ni Tai Yajing. Bilang isang binata na may mataas na pagpapahalaga sa sarili, hindi tinuturuan ni Hong Anbao ng leksyon si Tai Yajing sa publiko, kaya natural, ang kanyang unang reaksyon ay manatili sa paparating na auction at subukang sugpuin si Liu Mengzin anuman ang mangyari. Sa isang banda, hilingin kay Tai Yajing na makita kung sino ang tunay na nagwagi sa buhay. Kung alam ni Hong Dali ang iniisip niya sa oras na ito, tiyak na mapapabuntong hininga siya, ito ang pagsugpo sa IQ ni Chi Guoga. Sa maikling panahon, ang karamihan ng tao sa bulwagan ay nagsimulang lumipat ng sama-sama sa isang panloob na bulwagan. Hindi na kailangang sabihin, natural na iyon ang venue para sa charity auction. Dahil tinatawag itong charity auction, ang huling presyo ng mga item sa auction ay gagamitin para sa charity. Naturally, hindi tatanggihan ng mga taong naruroon ng ganitong uri ng bagay na maaaring mapabuti ang kanilang sariling imahe. Si Hong Dali at ang kanyang partido ay pumasok sa auction hall ng auction house sa isang makapangyarihang paraan. Kinuha ni Hong Dali sina Tang Moxon at Li Nianwei upang mahanap ang pinakamagandang upuan at umupo. Ang sinumang maglakas loob na tumanggi ay sasalubungin ng galit na tingin mula sa 9 na malalaking aso. Magkaharap. Sa oras na ito, alam na ng lahat na ang young master na ito ay isang sikat na alibughang anak sa Tianjin City, kaya nilamon lang nila ang kanilang galit. Sa bagay, matigas naman ang backstage ng kabilang party at hindi nila kayang masaktan siya. Bahagyang madilim ang paligid, at hindi nagtagal ay napuno ng mga tao ang auction hall. Magkasama silang naupo sa magiliw na paraan at pinag-usapan ang mga bagay na isusubasta mamaya. Sinundan ni Tang Moxon si Hong Dali, tumingin sa paligid na may pagkabagot, nang biglang may lumitaw na figure sa gilid ng kanyang mata, at sinabi niyang, ha, at nagtatakang nagtanong, bakit siya nandito? Sino ito? Tanong ni Hong Dali. Sino ang nandito? Wala lang, sabi ni Tang Moxon, ngunit naisip niya sa kanyang sarili, siya ba talaga ito? Blood concubine. Ano ang kahulugan ng kanyang hitsura dito? Nandito ba siya para sa auction? Ngunit siya ay umiling ng mapagpasyang, mayroon bang anumang bagay dito na maaaring mahuli ang kanyang mga mata? Kakaiba talaga, baka kasi nasilaw ako. Sa sandaling ito, biglang may naramdaman si Hong Dali, hey. Pagkatapos ng isang tunog, lumingon siya para tingnan. Kasunod ng tingin ni Hong Dali, si Hong Anbao, na nakaupo sa harap sa kanan, ay lihim na sumusulyap kay Liu Mengzin, na 3 metro sa kaliwa, na may nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Mabilis na hinayla ni Hong Dali ang braso ni Tang Moxon, may magandang palabas. Tingnan mo, mukhang sinusubukan ng kapatid kung mabawi ang kanyang kaluwalhatian bilang isang tao. Lihim na naaliw si Tang Moxon habang nakatingin dito. Masama talaga ang hakbang ni Dali para itaboy ang mga lobo at nilamon ang mga tigre. Sa sobrang bongga ng dalawang tao, dapat may mali ngayon. Magsaya ka sa panunood. Sa oras na ito, ang mga tao sa stand ay nakaturo kay Hong Dali. Huwag na nating pag-usapan si Li Nianwei. Ngayon ang kanyang kasikatan ay maaaring ituring na abot langit, at nakakaakit siya ng atensyon ng lahat. Kasabay ng katotohanang kinikilala si Hong Dali bilang isang sobrang alibughang anak sa isipan ng mga tao, ang epekto ay hindi na kailangang sabihin. Maraming tao ang naghihintay na makita ang magandang palabas. Bagamat ngayon ay isang charity auction, maaari itong isipin na ang pananatili ay tiyak na isang labanan sa pagitan ng mga dragon at tigre. Maya-maya, lumambot ang mga ilaw sa inner hall, na hudyat na magsisimula na ang auction. Biglang tumahimik ang mga taong kanina pa nagsasalita sa mahinang boses. Hindi nagtagal, biglang lumiwanag ang display stage, at opisyal na nagsimula ang auction. Umakyat sa stage ang isang medyo may edad na lalaki na may bigot. Mayaman at kaakit-akit ang kanyang boses, at sinabi niya ng hindi nagmamadali, lahat, ako si Sulei, ang host ng auction na ito. Ang mga item na isino-auction ngayon ay naniniwala akong nakita na ng lahat ang catalog, kaya hindi na ako magsasabi ng anumang bagay na walang kaparekan at sisimulan na ang auction ng unang item. Catalog. Bakit hindi ko nakita? Mukhang nagulat si Hong Dali. Oh, pansamantalang kinuha kami ni Liu Mengzin. Wala akong katalog para tingnan mo. Hinayla ni Tang Moxon si Hong Dali at bamulong sa mahinang boses, hindi mahalaga kung hindi mo ito titignan. Maghintay ka lang at maghanda para kumuha ng litrato. Okay. Direktang sang-ayon ni Hong Dali.
Sa booth, malumanay na laminggalinga si Suley sa paligid habang nagsasalita, pagkatapos ay marahang tinapik ang kanyang mga kamay, at agad na dinala ng waiter ang unang item sa auction. Ang auction item ay hindi mukhang malaki at nakabalot sa isang piraso ng pulang tela. Ipapakilala na sana ni Suley ang pinagmulan ng item, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang batang boses ang direktang nagmula sa ibaba, 300,000. Ah! Halos mabulunan si Suley sa kanyang laway, umubo ng 2 beses, tumingin sa pinanggalingan ng tunog, at maingat na sinabi, "Sir, hindi pa ako nagsisimulang magpakilala ng auction." "Alam ko." Ngumuso si Hongdali at sinabing, "Hindi pa ba sapat iyon? Pagkatapos ay bibigyan kita ng 400,000 yuan, at kukunin ko ito kung walang may gusto." Sa oras na ito, talagang isang bihasang auctioneer si Suley, kaya desidido siyang nag-alok ng 2 yuan kada minuto. Ipinakilala ko ito sa bilis ng 100 salita, ito ay isang piraso ng jade na inukit na may berdeng mga bulaklak. Napakaganda ng texture at estilo. Ito ay inukit ng sikat na jade processing master na si Mr. Jia Hongguang. Ang panimulang presyo ay 50,000. Ang ginoong ito ay nagbid na ng 400,000. May iba pa bang nagbibid? Lahat ng nasa ibaba ay umiling, at pagkatapos ay tiyak na sinabi ni Suley, "Deal." Sa katunayan, si Suley ay talagang mahusay sa pagpapakilos sa kapaligiran. Sa tuwing magbibid siya, ipaparamdam niya sa mga tao na ang bagay na ito ay higit pa sa isang bid. Sulit ang presyo, para laging ma-maintain ang atmosphere sa venue. Kumpiyansa si Suley na ang huling presyo ng Jade Ruyi na ito, na nagsisimula sa 50,000 yuan, ay aabot sa mahigit 200,000 yuan. Ngunit kahit na gusto niyang masira ang bangko, hindi niya inaasahan na bago magsimula ang auction, si Hongdali, isang batang alibughang, ay direktang nagbid ng 400,000 yuan upang manalo sa piraso ng swerte. Sa kabutihang palad, nag-react siya sa oras. Sa oras na ito, lahat ng dumating upang lumahok sa charity auction na ito ang lahat ay ganap na nawasak. Hindi tulad ng hindi pa nila nakikita ang mga kahangahangang tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang kahangahangang tulad ni Hongdali. Tapos may narinig sila na lalong nagpakolap sa kanila. Pakinggan lamang ang sinabi ni Hongdali, "Ang aking maliit na Satsuma ay sa wakas ay may isang bagay na gumiling sa kanyang mga ngipin, na hindi masama. Ang layunin ng mataas na presyo ng 400,000 ay upang bumili ng isang pagnangipon laruan para sa kanyang alagang aso." Biglang naramdaman ng lahat na naruroon na nasira ang kanilang loika. Isang tao ang nagsabi, "Baliw ako, baliw talaga. Ito, masyadong aksaya ba ito?" Ang isa pang tao ay nagsabi, "Ngayon ay talagang isang pagbubukas ng mata. Ang mga tao ay mas malamang na mamatay kaysa sa iba." Sinabi ng pangatlong tao, "Itong sobrang alibughang anak ng pamilya Hong ay talagang karapat-dapat, hindi ko maiwasang humanga sa kanya." Halos mapatawa si Tang Moxon, talagang magaling na alibughang ito si Hongdali. Pagkatapos ng naturang pagtatanghal ngayon, walang mag-aakalang ito ay talagang sinasadya. Gaya ng inaasahan, si Hong Anbao, na nakaupo sa harapan, ay tumawa ng malakas at tinampol ang kanyang hita habang tumatawa, "Itong alibughang anak, hahaha." Walang magawang umiling si Liu Mengzin, ang Hongdali na ito ay talagang kapareho ng maalamat. Para lang siyang aliberga. Well, mahirap talaga para sa isang katulad niya na maging kalaban. Kalimutan mo na lang, hindi nakakatuwang makipaglaban sa ganoong buhay na kayamanan. Sa kabilang banda, si Hong Anbao ay mukhang medyo pagalit sa kanya. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.